mo, may ilalago ka pa. Huwag na ilalaki, delikado eh, okay? Eh, hindi nyo napansin sa Central, 4 yung pintuan nila. Dati isa lang yan, 2 lang yung binubog, 4 na eh. Ang hirap nyo ng magkasya, ang lalaki nyo na. Pwede ba simbahan naman ang palakihin natin? Amen? So Isaiah 54 verses 2 to 3, and sabi po, NIV version, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Kapatid, doon nandito ka at nag-hold back ka, ako, tigilan mo na yan. Okay? Lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will. Grabe po ito, kahapon to sinasabi pa sa atin eh. Ito na yun eh, prophetically, you will spread out to the right and to the left, crossing borders. Amen? Okay, your descendants will dispossess nations. Yun yung sinasabi ni Bishop, missions. Tama? Magkukross tayo ng borders eh, nations eh. And settle in their desolate cities. Tama? I like isa pa pong translation, NLT. Okay? Sabi po dito, enlarge an addition. Grabe. Okay? Spread out your home, spare no expense. Okay, huwag kayong matakot gumastos. May sabi sa katabi mo, huwag kang kuripot. Sa kape, ang tamaw mong gumastos. At sa church group, ang kuripot mo. Hindi pwede. For you will soon be bursting at the seams. Your descendants will occupy other nations and resettle the ruined cities. Binigay na po kanina ni Rebel, and I do believe with all my heart that prophetically, this is what will happen to us Life Giver next year. Amen. Ito yun eh, prophetically. The Life Giver next year, 2026, is the year of intergenerational missions. Ilan dito naniniwala dyan? Tama? Ito yun eh, prophetic to na sa atin that we will enlarge our churches. We will build an addition. We will spread out to the right and to the left. We will cross boundaries and borders. We will occupy cities, nations, campuses, corporate places. Tama? But in order to do that, of course, we need to strengthen what we have. Kasi hindi naman tayo pwedeng lumabas. I believe, sinabi rin niya ni Bishop, hindi pwedeng, di ba, gusto na natin lumipat kung saan-saan, tapos nanlilimahid naman at nagagatata yung local church natin. Tama? We need to strengthen what we have right now. Okay? Growth doesn't happen simply because we desire it. Hindi naman lalago ang simbahan natin because gusto mo eh. Tagal na natin gusto, dami namang simbahan gusto lumago. Growth doesn't happen just because we pray for it. But don't get me wrong, hindi masama yung panalangin, dapat yan. Okay? Growth never happens not just because we conducted conferences and we attended conferences. Growth happens dahil hindi dahil tinamaan ka, umiyak ka, nag-altar call ka. Okay? Saan man gagaling ang growth? Growth happens, okay, kapag nagbago ka na. Kapag umaksyon ka na. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, magbago na tayo. Tama? Kasi baka conference after conference after conference, pero wala naman tayong action. Amen? We need to take an action in order for all the things na pinag-usapan natin dito ay mangyayari. Tama? So we need to consolidate. We need to solidify all the churches that we currently have. Palakasan po ng simbahan. Amen? Because I do believe that growth, multiplication, expansion must begin inside of our church. Bago palabas, kailangan sa loob muna. Tama? Amen? Para malungkot na kayo. Okay? Diba? Bago sumabog at kumalat palabas sa mga simbahan natin in the surrounding cities. Diba? In the other countries, kailangan magkaroon muna ng matinding pasabog sa loob. Revival of cities, campuses, corporate, and nations will always start within our churches. Amen? Kapag mahina ang mga churches, walang mission, malabo ang vision, hindi engaged sa missions, okay, hindi empowered at hindi united ang mga churches, ang mga church leaders, mga disciples natin, hindi rin lalawak at lalaking simbahan po natin. Tama? Thank you. So the key to church growth and multiplication is to enlarge first our church. Tomorrow, we will be releasing that. Okay? Amen? Ilan ito excited sa mas malakas, mas matindi, mas malaking mission and vision. Diba? For growth to happen, kailangan ma-enlarge yung puso at isip natin. Kailangan ma-enlarge yung spirituality ng mga tao natin. Okay? Currently po, nung sinerge ko, actually, wala pong fix na ma-provide na data kung gaano karami na ang churches sa Pilipinas. But roughly po, ang PCEC under them, ay meron daw po silang registered na 55,000 church members.
Imagine that, 55,000. Yung registered lang sa kanila. So, ang dami din namang mga churches na independent na hindi rin registered. So, most probably, sabihin natin, rough estimation, mga around siguro 60,000 or more. Possible, 60 to 70,000. Okay, ang mga Christian churches sa bansa natin. Can you imagine, napakadaming simbahan sa bansa natin? Amen? Why is it? Mas dami-daming simbahan sa Pilipinas, ganyan ang gulo-gulo pa rin ng ating bansa. Tayo pa rin magnanakaw. Tama? Ang dami pa rin multo kasi ang daming ghost project. Diba? Ang dami naman nag-deliverance, pero ba di nila mapalayas ang multo na yan? Tama? No. So bakit, diba, sa dami ng simbahan, ang gulo pa rin ng bansa. Bakit? Kasi ang dami ng simbahan, pero ang liit ng impact sa community nila. Ang liit ng impact ng mga simbahan sa kung saan sila station, kung saan sila planted. And you know what? The reason why, majority kasi ng lahat ng churches, majority ng mga churches actually, ay nagre-range lang, according dun sa data, ay nagre-range lang around 100 to 50 members. Probably fewer pa. Okay? Sa data ng PCEC, may mga churches sila doon na member na 25 lang yung mga members, 25 to 30. Hello, andyan pa po ba kayo? Yes. Diba? So madaming simbahan, pero kukunti ang liliit. Now don't get me wrong, walang masama sa maliit, pero hindi pwedeng manatili kayo maliit. Diba? Si Pastor Jomar nag-start na maliit, pero hindi na natiling maliit. Kami po nag-start na maliit. Okay, we started the church in Binyan 10 years ago with less than 10 people. Okay, katulong ko po dyan sila Revedel. Nasaan po si Revedel? Okay. Diba, yung family lang po nila, actually, kung wala yung ilan yung family niyo po doon, ilan po, 7, 8. So 8 po yung member. Kung wala yung hindi aatin yung pamilya nila Revedel, wala kaming member. Okay, sila actually pumupuno ng Binyan nung umpisa eh. Hello, andyan pa ba kayo? There's no problem with small as long as hindi ka naniniwala ka na hindi ka tinawag na manatiling maliit. So ang problem na maraming simbahan, 10 taon na, nag-celebrate na 15 taon, 20 years na, hindi pa rin lumalago. So yun ang problema, mas mabilis pang mag-away-away at mag-split ang mga churches kaysa lumago. At baka kaya nga ang daming simbahan, hindi naman sila nag-expand, nag-split lang sila. Yung 30 na nga, nag-split pa, naging 15. Andiyan pa po ba kayo? Church, pastors, leaders, coaches, we are called to grow the church. Amen. Ba't ka nandito ngayon? Okay, bakit? Kasi tinawag ka ni Lord para palaguin yung simbahan. The Lord has entrusted to us the church to grow it. Amen? We are entrusted by God with His church not just to maintain it, but to grow it. Amen? Again, walang problem sa maintaining it dapat, pero sana hindi ka lang maintenance. Dapat, okay, pinalalago natin. Okay? We are not just supposed to be a good managers of God's church. We are supposed to be good stewards of God's church. Diba? So, okay, huwag ka lang mag-manage. Diba? Napupunta ka ng church, linggo ka lang dando na parang kang manager, tapos magagalit ka pa. Kung sa mga tao mo, hindi ka manager, pastor ka, steward ka, leader ka, coach ka. Amen? Sa parable of the talents, and even sa parable of 10 minas, lahat ng servants na pinagkatiwalaan ni Lord, diba, ng talents, ng minas, lahat yun inanapan ng bunga ng master nila. Okay, they were not just entrusted to maintain it. They were entrusted, okay, by their master to multiply it. At yung mga servants na nag-multiply, dahil faithful sila, napalago nila, nakapag-produce sila ng bunga doon sa pinagkatiwala sa kanila, they were commended and rewarded greatly by their master. Tama? Alam natin yung story. Tama ba yun? Kung na po babasahin sa inyo, masyadong mahaba yung dalawang parable. But I do believe, alam po natin. Okay. At after noon, pinagkatiwalaan sila ng mas marami pang bagay, even cities. Tama? Pero yung both servants sa both parable na nagsauli lang ng pinagkatiwala sa kanila, at hindi naman nila napalago at hindi nag-produce ng bunga, ay tinawag na wicked and lazy servant. Take note, hindi naman nila nawala yung pinagkatiwala sa kanila. They never lost it. They just hide it. Amen? Dami sa atin dito, di mo naman nawala yung calling mo, ginagawa mo lang. Di mo naman nawala yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo, hindi mo nga lang pinalago. Hindi naman natin na-lost yung church, andyan pa din yung church, hindi nga lang siya lumalago. Hindi nga lang siya nag-a-advance, hindi lang siya nag-penetrate, wala siyang campus na pinapasok, wala siyang community, walang barangay, walang kabilang city na gustong kunin. Amen? Tahimik po kayo.
Okay? Ang alam ko pag tinatahimik, tinatamaan at saka nasasaktan. Diba? Kailangan po nating mag-repent kasi tinago lang natin ang simbahan pero hindi natin pinalago. Meaning, hindi tayo tinawag ni Lord para i-maintain lang ang church na pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Hindi, nasa sulong lang po kami, hindi talaga kami kita, tago po kami. Nasa sulong lang din po kami sa subdivision, hindi kami kita. Hindi nga alam na may simbahan dun Amen? Hello? Time na for the church to be known in your cities, in your barangay. Time na, pastor, para makilala. Ay, pastor ka pala. Okay? Time na para makilala kayo. Amen? Hindi para ipakilala mo ang sarili mo, kundi para ipakilala si Kristo na tumawag sa'yo. Tinawag tayo ni Lord to grow, to expand, to multiply, to enlarge the church na iniwan at pinagkatiwalaan ng Diyos at babalikan din niya sa'yo. Nag-uusap nga kami ni Bishop regarding this. Sabi niya, alam mo, haharap tayo kayo at mananagot tayo sa simbahang pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, lagot ka. Okay? Pagkasagot mo, lagot ka din. Alright? Diba? We are not just called to preserve the church. Amen. We are called to grow and enlarge the church. Amen. Ilan dito, gigil na pong umuwi para palaguin ang simbahan nila. Amen. Po namin dito, bakit? May kasama na po kayong iba. Bakit? Pinalago natin yung simbahan natin. Luke 19 verse 13, in King James Version, ang sabi po dito, and he called his 10 servants, this is part ng verse ng parable of the 10 minas, and delivered them 10 pounds, and said unto them, occupy till I come. Are we occupying? Okay? Are we occupying, diba, yung calling na binigay sa atin ni Lord? Na-occupy mo ba? In-occupy na ba ng simbahan yung teritoryo mo? Na-occupy na ba ng simbahan yung calling niya? Na-occupy niyo na ba yung pinagkatiwala at iniwan ng Diyos sa inyo? Okay? Sa New King James Version, okay, ang translation po na ginamit niya dun sa occupy is do business. Wow, ganda. Ilan dito sa magnegosyo? Ilan dito mga negosyante? Amen? Di ba ganda? Do business. Meaning, lumalabas, di ba, na business pala talaga ni Lord ang palaguin ng simbahan niya. Business pala ni Lord ang expansion ng church. Business pala ni Lord ang church planting. Business pala ni Lord ang soul winning. Business pala ni Lord ang discipleship. Okay? Hello, andyan ba kayo? So lumalabas, sabi ni Lord, do business till I come. Dapat tinatrabaho mo yung pinagkatiwala ko sa iyo hanggang sa muli bumalik ako. That must be our agenda. That must be our business. We should be doing God's business till Jesus comes. Amen? We should be growing God's church till Jesus comes. Dapat business natin yan. We should be multiplying and expanding and enlarging the tent of God. The church of God till Jesus comes. Sabi nga po ni Bishop sa kanyang preaching din ng parable of 10 minas, don't wait until Jesus comes. Work until Jesus comes. Amen? Huwag lang tayong anti-Christ, antay ng antay sa pagbabalik ni Christ. Dapat nagtatrabaho ka, kapatid. Amen? Hello? So ano po kailangan natin gawin ngayon? You know what? Binigay po sa akin na Rev yung topic at sabi niya, key to church growth. Okay? The Lord impressed him. I'm not here to share to you truths or key points na sobrang komplikado. I'm gonna give you truths that, alam mo yun, meron na tayo. Okay? Something that we already have, something that you have, i-align mo lang sarili mo doon, magpo-focus ka lang, magpo-concentrate ka lang, yayakapin mo lang. I'm not trying to introduce to you new things. At hindi po ako mag-i-introduce ng mga bagay na sobrang hirap gawin dahil pag uwi nyo, mahirapan po kayong gawin. Tama? We should make church growth simple. Amen? Simple and effective. Ilan dito excited? Amen. Okay, so how to grow our church? Paano natin palalaguin ang ating simbahan? Number 1, okay, make church growth your primary agenda. Amen. Mag-respond po kayo kasi pag di kayo nag-respond, tatagalan ko po ito. Okay, hindi kayo makakain ng lunch. Okay. Ba, make church growth your primary agenda. Dapat, if we wanted to grow our church, di ba, kung niyayakap natin mula kahapon yung topic ni Bishop, pwede na topic ni Revelen, sobrang gaganda po ng mga topics. Okay? At kung talagang sold out tayo, nakikita mo na tinawag ka ni Lord para palaguin ng ibang simbahan, dapat pinakamatinding agenda ng buhay mo. Dapat occupy yung isip mo tsaka puso mo na kailangan namin palaguin ang simbahan namin, primary agenda. Unang-una namin gagawin pag uwi ay ayusin ang simbahan namin. Amen? Hello, parang ayaw nyo talaga.
Alright, Luke 19:13, sabi ni Lord, do business till I come. Let's do God's business. Make church growth your primary business in your church. I'm not saying literal na magnegosyo kayo. Tama ba? But I'm saying God's business is His church. Ito yun eh. Tama. And when I say business, dapat occupied nito buong buhay. Inisitahan, sila po mga negosyante dito. Ayan. Okay. Para, yung iba kayo magtaas ng kamay, okay? Para makita po namin, okay, kung sino yung mga lalapitan namin mamaya. Okay. Diba? Joke lang, okay. Alright? But, when I say business, okay, kasi hindi ka pwede mag-business, half-hearted ka sa negosyo mo. Wala kasing nag-negosyo, tapos wala doon yung puso niya. Tapos ina-expect mo nalalago yung negosyo mo. When you say business, buong buhay mo, buong isip mo, buong lakas mo, lahat-lahat ng meron ka nandun. Tama? Kaya nga when we say, di ba, that church growth will be our primary business, ibig sabihin nito, all of your effort, all of your time, all of your energy, all of your resources, all of your talents and your skills, all of your knowledge, pasta your on. Amen? Hello? You can only grow a business if you are 100% all out and sold out. Same goes with the church. You can only grow the church if you are 100% all out and sold out to it. Amen? Meaning pag-iisipan mo talaga yung simbahan, paano namin palalaguin? Amen? Okay? Diba? Meaning pagpupuyatan mo talaga siya. Okay? Meaning pagtatrabahuhan mo talaga siya at pagpapaguran mo talaga siya. You can't grow a church kung hindi naman occupied ng mission and vision, okay, ng growing and enlarging the church yung buhay mo. Amen? Hindi po ako nandito para pagalitan kayo lahat, parang nakasimangot na po kayo. Okay? Hindi po lalago ang church kung mas occupied pa ang puso mo sa ibang bagay. Hindi lalago ang church kung nauubos ang buhay mo, ang oras mo, ang lakas mo, ang pera mo sa iba't ibang bagay. You can't grow the church by just preaching in Sunday service, tapos Monday to Saturday tulog tayo. Amen? Kung Sunday lang po tayo nakikita sa church, or Sunday lang bukas ang church nyo, hindi po yan lalago. Amen? Hello? Okay pa po ba kayo? Life Giver Church ba ito pinunta na? Life Giver Conference ba tayo natin ito? Amen? Parang ako nasa homily ng Katoliko eh. Diba? Sumayin niyo ang Panginoon. Sumagot kayo. Okay. Tama? Okay, peace be with you. Okay. Ayan, may kusap ba ako dito? Okay. Okay. You can grow the church. Okay, kung tamad ka mag-mentoring, hindi ka nag-empower, walang vision casting, walang, di ba, casting ng direction sa church. Okay? I remember nung nag-start po kami ng church, isa lang po binigay sa akin ni Bishop Doc, ito yung binyan, ito mangyayari. Kaya kahit wala kaming tao, sinasabi kinakas ko, ito tayo, dito tayo papunta. Kahit ilang tao lang yung kausap mo, cast vision, cast direction, kasi papunta kayo ron, may pupuntahan kayo. Kailangan malinaw sa tao kung saan kayo pupunta. Amen? Tandaan niyo po ito mabuti, nung tinawag kayo ni Lord to grow the church, at kung pinagkatiwala sa atin ni Lord yung church, buong ikaw ang tinatawag niya at hindi portion lang ng puso mo. Hindi portion lang ng lakas mo, ng oras mo at pera mo. To grow the church, the Lord wanted all of you and not just a portion or part of you. Amen. Buong ikaw, kapatid. Lahat. Okay? So how to start making church growth your primary agenda? Paano ba natin gagawin primary agenda yung simbahan natin? Letter A, you need to conduct a complete assessment of your church overall condition. Okay? Pastors, coaches, leaders, you need to know the 360 of your church. Okay? You can't grow and enlarge your church if you don't even know the current size and status and condition of your church. Asan ba kami? Okay? Where are we located? Where are we positioned? Ano ba status ng simbahan natin ngayon? Ano bang meron kayo at anong wala kayo? Okay? Assess muna natin yung simbahan para malaman natin paano siya palalaguin. Amen? Are you there? Ano ba strength ng church? Are you a youth-centered church? Are you a young professional-centered? Ano ba mas marami? Mas marami youth? Mas marami young pro? Mas marami yung mga, ano yung kanina? Baby boomers. Okay? Ano ba mas marami? Okay? Yung mga nanay at tatay? Okay?
Hello? What are your weaknesses? Ano ba mga weaknesses? Saan ba tayo kulang? Kaysa tayo mahina. Okay, nung assess namin before, saan ba kami mahina? Kasi mga bago yung mga members namin eh. So mahina kami sa evangelism, mahina kami sa discipleship. So doon kami nag-strengthen, doon kami nagpalakas. Ano ba meron kami? Wala kaming nanay, wala kaming tatay, pero marami kaming youth. So doon kami nag-start. Okay, huwag kayong mag-start doon sa mga bagay na wala kayo. Mag-start kayo doon sa meron kayo. Kasi doon gagalaw si Lord. Hindi gagalaw si Lord doon sa bagay na wala kayo. Kasi wala kami ganito eh. Sana may ganito kami. Okay, huwag yung panoorin. Diba? At kung ikumpara yung simbahan nyo sa iba kasi may ganun sila. Eh wala kayong ganun. Kung ano yung meron kayo, doon mag-uumpisa si Lord sa inyo. Huwag kayong mag-concentrate. Pinapalaguin nyo. Amen? Hello, ano ba problem ng mga tao na kailangan yung hindi kulang sila sa commitment, may problem sa karakter, puro nangungutang ang mga member nyo, hindi magtayo kayo ng lending. Okay? Tama? Puro sugarol ang inyong mga member. O di ayun, di ba? Maglagay kayo ng ano doon, ng table, okay? Di ba? Habang nasusunod sila, disciple nyo. Okay. Ang sinasabi ko lang po, you must know your church. Hindi mo mapapalago yung simbahan mo kung hindi mo muna alam yung status, yung capacity ng simbahan mo. Saan kayo located? Are you a community church? Are you campus-based? Kayo ba ay nasa subdivision? Kagaya lang sa amin, nag-start kami sa subdivision kasi hindi pare-parehas ng approach. Aaralin nyo. May campus ba na malapit sa inyo? Okay? Hello? Anong klaseng mga tao ang nakatira sa inyo? Kaya nga, di ba, bago nila i-penetrate yung promised land, pina-survey muna ni Moses sa kanila. Tingnan nyo. Ano bang tao nakatira doon? Kapre ba, mangkukulam, tikbalang, tiyanak? Okay? Anong klase? Kasi kada tao, okay, may kanya-kanyang kultura. Ano bang kultura ng mga tao sa simbahan nyo? Kasi baka mamaya, galing kayo sa city, punta kayo ng province, ipipilit mo yung culture ng city doon sa province, hindi talaga kayo makaka-penetrate. Tama, o kaya galing ka naman ng province at pupunta ka naman ng city. Okay, o kaya, di ba, galing ka sa isang simbahan, okay, na mga kausap mo, puro youth, energized, tapos nilipat ka sa isang simbahan, ang kausap mo naman, puro thunders, ang babakel kumilos. Di ba? Okay, pag pinag-evangelize mo, hindi pa kayo nag-uumpisa, nirarayuman na. Amen? Hello? O kaya galing ka naman ang kausap mo, puro mga young pro, may resources, tapos paglipat mo dito, puro wala namang pera, pero malalakas naman sila kumain. So you need to know, assess muna. Okay? Check nyo muna yung status. Alright? Hello? Then, letter B, start laying out concrete plans and strategies. Pag assess nyo na yung overall condition ng church nyo, then from there, magplano na po kayo. Ito strength natin. Ito yung dito tayo magaling. Ito yung mga manpower na meron tayo. Okay, dito tayo magko-concentrate. Ito yung target place natin. Ito yung mga areas kung saan pwede tayo maka-harvest. Tama? Hello? Okay, after knowing your strengths and weaknesses, then start laying out concrete plans and strategies. Importante may plano ang simbahan. Because planning is the first step towards growth and success. Tama? Kasi kung wala kayong plano, paano kayo lalago? Tama ba? Kung sa planning at strategizing pa lang, sablay na ang church, di paano kayo lalago? Tama? Ilan dito, meron po kayong yearly planning. Okay? Yeah. Yeah. Ano ba? Yes o yay? Tama? Ano, lagi na lang, bahala na as the Spirit leads. Tama? Pentecostalism na naman. Tama? Nandiyan pa ba kayo? Ang demonyo nga may planong pahinain at gibain ang simbahan natin. Kasi ang church walang planong palaguin ito. Yung mga contractor nga may planong magnakaw eh. At may plano nga sila kung paano sila makakatakas sa mga ninakaw nila eh. Tapos ang simbahan wala. Dapat nagpaplano tayo. I do believe kailangan na po natin magbago. Tama ba? Hindi, mo na. Basta, okay, lalago din tayo. Paano? Okay? Okay? Hello? Sige ba kayo? Tama? Wala akong plano. Eh kasi ang hirap magplano, nakakapagod. Eh kasi magastos. Eh kasama po talaga, huwag na ho kayong mangarap na lumaki kung hindi kayo willing gumastos at hindi naman kayo willing mapagod. Tama? Ang sabi ng verse kanina, okay, ano sabi ng verse kanina? Okay? Diba? Is huwag kang magtipid, spare no expense. Hindi ka pwedeng magpapalago ng simbahan tapos walang gastos. Hindi ho pwede yun. Hindi ba pwede na may paglago pero walang gastos? Hindi ho pwede. Tama ba? May gastos talaga ang pagpapalago ng simbahan.
kasama ang gastos, kasama ang pagod sa growth and enlargement of the church. Tama, hindi ka pwedeng ayaw mong napapagod. Okay? Lumago po yung simbahan namin, di ba? Okay, bakit? Kasi wala akong kaming ginawa. Okay, kundi araw-araw lumabas. Lahat po ng mga satellite na nilaunch po namin, okay, wala kaming nilaunch sa satellite na hindi ko po yan sinamahan. 3 to 6 months hanggang 1 year, nandun po ako personally. I see to it that they are applying the DNA of Life Giver. Amen. Instruction lang naman po yan ni Bishop. Kami niya nakilimliman yung mga simbahan. Amen. Hindi ko po yan iniiwan hanggat hindi ko nakikita na talagang, alam mo, okay, that they are really established. Kung ayaw nyo mag-abono, ayaw nyo mag-exert ng extra effort, extra mile, hindi nyo makapalago ang simbahan, pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Amen. Hello, ang daming simbahan takot sa gastos. Amen. Hello, pero maya-maya nakikita mo naman nakapost kung saan kumakain. Tama ba? Okay. Tapos, bahala na nga kayo. Okay. Tama? Hello? Tama, kung ayaw natin mag-abono, ayaw natin mapagod, ayaw natin masaktan, yan yung mapalagaw simbahan ni Lord. Kaya lang, ang problema po natin, sa araw, babalik po si Lord at haharap tayo sa Kanya. At hahanapan niya tayo ng buhay. Okay. Hello? Ano pa ba kayo? Letter C, execute your plans and set a time-bound goals. Lagi ito may goal, yung simbahan niyo. Tama? Ba't di kayo nagre-report? Okay, yan ang reklamo ni Reverend tsaka ni Rev. Okay, mga simbahan walang report. Amen. O, di ba? Tahimik. Okay. Tama ba? Hello? Kailangan may plano ang church, but at the same time, dapat, okay, ini-execute nyo yun. See to it that you plan well. But see to it also that you execute well. Tama? Bali wala po ang planning kung wala namang execution. Tama? Okay, hello? Kahit taon-taon po tayong bumiyahe o matid ng conference yearly, di ba? Kung hindi nyo naman po, kung hindi naman tayo magpaplano based sa pinag-usapan natin at hindi naman natin i-execute, then para lang po kayo nagbabakasyon sa Manila taon-taon. Tama? Sayang lang po yan. Dapat pinakamagaling at pinakamabilis po ang simbahan pagdating sa execution. Amen. Hello? Ang daming simbahan na hindi lumago una dahil hindi naman sila nagplano. Pangalawa, okay, ang daming simbahan na hindi lumago, bakit? Nagplano lang sila pero hindi naman nila in-execute. Siya ba kayo? Okay, set goals. Dapat may goal. Kaya ano ba goal natin ngayon? Assess nyo yung simbahan nyo. Ilan ba kayo? Huwag kayong mag-goal, tama ba na kayo ay mag-aapat na district kung ang leader nyo aapat lang. So buuin nyo muna yung isang composition ng satellite. Tama? Ayusin muna yung structure kasi ang dami simbahan ng gulo-gulo ng structure. Gusto na agad maging 500, di ba? Hindi 5 lang yung membro. Okay, 30 ka lang, tapos gusto mo maging 1,000 ka lang agad within 1 year. Hindi pwede. Okay. Hello? Tama? Build concrete plans, strategies, paano nyo maaabot yung goals, then execute it. Set your calendar for the whole year. Okay, dapat alam nyo na po, dapat January pa lang alam na ng simbahan kung saan siya makakarating pagdating ng December. Okay, dapat may calendar po kayo for the whole year. Tama? Sabi ng iba, ganun pala yun. Okay, ay may ganun pala. Okay? Set nyo, ilang life retreat ba dapat kayo gusto nyo sa loob ng 1 taon? Okay, kasi kung wala ko kayong planong mag-life retreat sa loob ng 1 taon, paano po kayo lalago? Kasi kung wala ko kayong life retreat, wala kayong SOD. At kung wala kayong SOD, wala kayong magpuproduce ng disciples. Tama, lahat ng wish natin at pangarap natin, wish lang yun. Hindi yan mangyayari. Tama? So kailangan mag-calendar, kailangan magplano, execute natin. Kailan? Anong pinakamagandang date sa atin? Okay, para makapag-retreat tayo, mag-gather natin yung mga tao natin. Paano tayo makapag-conduct ng retreat? Kung 3 retreat ang gusto nyo, then paano natin malalaman ng tao? Ilan yung kada retreat, ilang delegates yung kailangan natin? Tama? If you are planning to have 30 delegates per life retreat, okay, 3 times a year, then kailangan nag-set kayo ng evangelism. Okay, bago yung life retreat, you need to be strategic in everything that you will be doing. Amen? Hello? Okay? Kailangan po natin ayusin na ng todo yung simbahan po natin, mga kapatid. Okay? Ilang SOD graduation po ang goal natin, goal nyo within the year. Sabi niyo ba, ano yung SOD?
Okay. Tama ba? Hello, paliwanag mo sa kanya. Okay? School of Disaster, okay? Okay? Paano gagawin? Okay? Hindi kami marunong, hindi namin alam paano kakanta. And then, sino kakausapin mo? Kanino ka lalapit? May district overseer ka. Maghingi ka ng tulong, lumapit ka. Amen. Pastors, coaches, leaders, hirap na po tayo, nag-iingalo ka na, ayaw pa humingi ng tulong. Okay? Hello? Dapat ang simbahan po natin ay utak execution at hindi utak postpone, utak delay, utak cancel, utak move. Next month na lang yung retreat. Next time na lang tayo mag-SOD. Amen. Tahimik po kayo. Maraming tinamaan dito. Okay? Sana wag po tayong life giver delay, life giver cancel, at life giver postpone. Kasi lahat na lang postpone. Postpone ng retreat, postpone ng SOD. Lahat na lang pinopostpone. Kapag nasanay ang church, lagi nagka-cancel, lagi nagdi-delay, lagi nagpo-postpone, wala kayong ma-execute na plano. Amen. Kailangan po natin mag-repent sa dami ng mga cancel and delay. Dapat ginagawa natin pero hindi natin ginagawa. Amen? Hello? Okay. Siguro wala namang chat sa akin after nito. Tama? Okay, ang problema natin, hari at way na tayo ng delay. Tama? Bakit na-delay? Ba't nakakancel? Hindi mo kasi pinagplanuhan eh. Basta banat lang, basta mag-retreat tayo ng ganito. Okay? Hello? Siya pa kayo? Dapat church, master natin ang execution. Okay, dapat masterin natin yung pag-hit ng mga goals natin on time. Amen? Hello? Gusto mo na, malungkot na kayo. Okay. Masaya naman tayo. Hindi ba tayo? Okay. Tama. Number 2. Okay. Number 2 key points, how to make our church, how to grow our church. Number 2, make your church a home. Gawin po natin, alam mo yon, bahay ang simbahan natin. Ilan dito yung simbahan nyo, di ba? Pag pumapasok kayo, you're relaxed. You feel like your home. Amen. Ilan dito your home in your church? Tama, dapat ang simbahan, okay, pagpasok ng mga tao, hindi sila robotic. Dapat pagpasok na they feel like it's my home. Okay? Di ba? Yung church ay dapat isang lugar na pag pumasok sila, they feel comfortable, they feel relaxed, they feel refreshed. Di ba? Kahit gano'n ka kapagod, pag uwi mo sa bahay mo, relax ka eh. Napapahinga ka. Hindi dapat pagpasok ng mga tao sa simbahan natin, na-stress sila lalo. Okay. Remember that a healthy church is a happy church. Okay, a healthy church is a happy church. Okay, pag healthy ang church, makikita mo masaya siya. Amen? Okay, kaya nga life giver, masaya tayo. Amen? Alright, and a healthy church is a growing church. Diba? You cannot grow and multiply a church na parati na lang malungkot. Okay? Na ang dami-dami na lang issues parati na kung ano-ano naglalabasan sa simbahan natin. Okay? Diba? At kung ano-ano ginagawa ng mga tao, lagi na lang nag-aaway, nagchichismisan, nagsasaksakan sa likod. Tama? Hindi po pwede. Okay? We need to plan. We need to, alam mo yung transition our church. Paano gagawin masaya yung simbahan natin? Because church must be the most happiest place, okay, in the whole world. No, I'm not saying na dapat masaya lang, nagkatawanan lang, okay? Diba? When I say home, alam niyo yun, diba? When I say happy church, diba? Hindi lang siya tawa lang ng tayo. It's not just about laughter. Okay? It's about the sense and the feeling of being home. The reason why napakalakas ng early church because ang healthy ng relationship ng mga believers towards one another. Tama? Okay, healthy ang church kapag healthy ang relationship ng mga leaders and disciples in the church. Doon mo makikita eh. Nagre-reflect sa relationship ng bawat mananampalataya sa loob ng simbahan, yung status ng simbahan. Amen? Kita dapat yun. Okay? Diba that everyone loves to meet together in the temple, in the church. Growing ang church kapag everyone love to fellowship with one another. Tama? Okay, dapat the place where our people gather to worship, to pray, to hear the word of God feels like home. Tama? Tingnan niyo po ito mabuti. Remember in the early church, they were severely persecuted. At hindi nag-turn ng persecution sa kanila. Tama?
Okay? But you know what? Whenever they gather, kahit sobrang tindi ng persecution sa labas, but whenever they gather, kung saan mang bahay, kasi yung bahay nila yun ang simbahan. Kung saan man sila nag-gather, they all feel safe with one another. May matinding threat sa labas, pero pag nagsama-sama na sila, alam mo safe sila sa loob. They feel comfortable. And dapat that's the church. That's the spirit of the church. Amen? So, okay, ang tindi ng threat ng persecution sa labas, tama ba? Pero pagpasok nila, ang saya-saya nila nag-worship together, ang saya-saya nila nag-pray together, ang saya-saya nila nakikinig sa mga apostol, ang saya-saya nila kumakain, nag-break ng bread together. They all feel safe at home. Amen? Acts 2:46-47, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Yun eh. Okay? I do believe that this must be the atmosphere of our church. Okay? Ang saya, praising God and enjoying the favor of all people. And what's the result? And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen? Our goal is not to compete with one another. Hindi po tayo nandito para makipag-compete sa iba't ibang simbahan ng Life Giver. Our goal is to build and enlarge the Church of God. Amen? Stop competing with us or sa Central or sa ibang Life Giver na dapat ganun tayo na, okay, stop, hindi tayo competitors. We are partners in building and enlarging the kingdom of God. Amen? Stop comparing your church to us or sa Central or sa iba. Kasi hindi tayo pare-parehas ng facing in season. Di ba? Pwedeng gawing model, pero di ba, remember, magkakaiba tayo ng goals and targets. Ang hirap eh, kapag hinahabol mo, tapos nag-uumpisa ka pa lang church planting ka, tapos hinahabol mo na kagad ang laki-laki. Kaya wag mo kami ang habulin nyo. Ang habulin nyo ay maging Christ-centered ang church, healthy ang church, growing ang church, lumalalim sa Lord, lumalalim sa Word, nagmamahala ng mga tao sa Lord. Tama? Because when you compare and you compete your church to us or to other, chances are, mapipressure ka. Ba't hindi kami ganun? Ba't wala kaming ganun? Ba't di pa namin ginagawa yun? Amen? Hello? Kapag na-pressure ka, chances are, ipipressure mo rin yung tao mo. Dapat kasi ginagawa niyo ito eh. Dapat kasi ganun, tatamad niyo kasi. Tama? Hello? Sounds familiar? Kaya ang resulta, robotic, forced growth ang meron. At ang resulta, end up, burnout yung mga disciples. Bakit? Kasi pinupersa mo sarili mo eh, pupukpukin mo din yung nasa baba mo. Tama, tapos na tayo sa ganyang era eh. Galing na tayo sa ganyang sistema before eh. Pinupukpuk ka sa taas, pupukpukin mo rin yung mga tao mo. May kota ka, may kota rin sila. Pag hindi na-meet, tama? Hello? Growth is something that is natural and organic. Not something that is forced or pinilit. Hindi pinapwersa ang growth ng simbahan. Amen. Hindi dapat pilit ang church growth at expansion. Growth must be natural because ito ay resulta ng tamang discipleship and healthy relationship. Tama? Malalaman mo na persado ang growth ng church kapag nag-burn out na po kayo. We just need to build a very loving community. Loving to God, loving to people. Remember, the church is not just an organization. The church is not just a gathering of people. Church is the family of believers. Amen? Hello? Church is not just about the people, not just about the building, not just about the program. The church is not where and what, but who. It's about people. Amen? Talagang muna natin yung tao. Amen? People, church is about people and relationships. Ayusin po muna natin. Okay? Remember that people fight for their home. People sacrifice for their home. Tama? Okay? Kapag yung mga tao natin, alam nila bahay nila yung simbahan, they will sacrifice for their church. Magtatanim yun. Amen? Maglilingkod yan, lalaban yan. Hindi sila papayag na magsasara ang church. Sila papayag na ilalago ang church. Bakit? Bahay nila yun eh. Pagagandahin nila yan. Aayusin nila yan. Amen? If our people feels that their church is their home, then they will fight for it. They will sacrifice for it. They will rally with it. Amen? Hello? Right now po, meron po kaming 7 satellites. At yung mga satellite po namin, totoo lang, hindi po yan ang lalayo po. In fact, we have as far as Nagcarlan. At saan po yung mga taga Nagcarlan po namin dyan?
Yung nagkaroon po namin, naabot po yan ng mga 2.5 hours bago makarating sa church. Pag tinarapik pa po yan, tatlo. Okay, minsan umaabot ng 4 na oras po yan. Pero weekly po nasa simbahan po yan mga yan. Okay, bakit? Kasi naramdaman nila that the church is their home. Amen. At hindi po yan basta attendance lang, mga servants po yan, naglilingkod po yan, nagsiserve po yan sa church at sa ministry. At kung kinakailangan sila sa church, sometimes Sabado pa lang, nasa simbahan na po yung mga yan. Amen. Meron po kaming before po namin na-launch yung Life Giver Lipa sa local church, satellite po namin yan. Yung Lipa even, bumabiyahe po yan papuntang church. Lipa to Binyan, bumabiyahe po yan. Can you imagine that? Bumabiyahe po yung mga tao ng malayo para lang makapunta sa church. Bakit? Kasi naramdaman nila, they feel safe, at home sila doon sa simbahan nila. Amen. Hello, it's not just, church is not just about loving the people loves God. Kasi pwede namang mahalin ng tao si Lord sa simbahan malapit sa kanila. They can love Jesus doon sa walking distance ng church. But it's not just about yung pagmamahal ng tao doon kay Lord. It's about also yung pagmamahal ng tao doon sa mga kasama niya sa simbahan. Okay, kasi pwede nilang mahalin ng Diyos kahit nasang simbahan sila. Okay? Pero hindi sila, alam mo yun, hindi sila comfortable, di ba? Yung mga kasama nila ay hindi sila mahal at hindi rin nila mahal. Hindi sila nagmamahal. Kailangan ayusin po natin. If we want to grow the church, we need to build a church that is very loving, very accommodating. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Ang gusto po ako, number 3, how to build our church. Key to church growth is, okay, focus on building a strong church. Amen? I think pinag-usapan din to natin to last time. Tama? Pero kailangan talaga, okay, patibayin natin ulit. What is your dream about your church? Ano pangarap niyo sa simbahan niyo? What kind of church are you dreaming? Ako, tanong ko po, yung simbahan na pinapangarap mo, we wanted to build a church like this. Ito kalaki simbahan namin. Ito gagawin namin sa church. Maganda po yan. Pero tanong ko, are you building right now the strong foundation? The kind of church that you want to build? Kasi baka nangangarap lang tayo ng isang simbahan, pero hindi ka naman nag-establish ng pundasyon para mangyari yun. Diba? You cannot build alam mo yun, 30-story building without first laying the foundation for that 30-floor building. Tama? Hindi ka pwede magtayo ng mataas na building kasi hindi ka nag-umpisang mabuhay na ngayon. Kailangan nag-start na po yung church. Sabi po ni Pastor Tan, show how a big church may not be strong, but a strong church will always grow big. Okay? Hindi lahat ng simbahan na malaki ay malakas. Pero ang simbahang malakas, siguradong lalaki. Okay, to grow the church, you need to make the church strong first. Malakas ba yung simbahan? Acts 9:31, the church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria, and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. The goal of the church is not about growing in numbers immediately. Okay, yun ang failure ng maraming pastor, maraming simbahan, bilang numero kagad. The goal of the church is to grow strong first in the Lord. Amen. Roots first, before fruits. Lalim muna. Okay, yung madami na hindi naman malalim sa Lord, pagdating ng panahon, isa-isa mawawala at mauubos. Tama? Nangyayari yan? Tama ba yan? Okay? Pero yung nag-start sa konti, pero palalim ng palalim, palakas ng palakas, patibay ng patibay sa Lord, sigurado, parami ng parami, palago ng palago. Build a strong church first, then growth and numbers will come and follow. Now, tanong, how to make your church stronger? Okay, ito lang po ako mag-i-end, napakasimple lang po nito. This is, I think, the identity of Life Giver. At wala ko kayo bang maririnig sa akin. Basta kausap po ako ng lahat ng pastor, simbahan at leader. Ito lang po yung sinasabi ko. Anong sikreto? Master and excellently run the Life Giver journey. Wala ko kami ibang sikreto. What makes us build? Ano sikreto namin? Bakit kami nakapag-build ng 7 satellite? The next year soon to be 9 or 10. Okay, wala kami ibang ginagawa kundi Life Giver journey lang po. Pag tinanong nyo po ako, pag pinigaan nyo po ako, wala ko ibang lalabas dyan. Mag-life retreat kayo, mag-SOD kayo. Okay? Yun lang po. Bakit? Yun lang ang pinagagawa sa atin ni Lord eh. Life Giver.
We are gifted by God with an anointed journey. Hindi mo natin kailangan tumingin sa iba, hindi nyo kailangan maghanap ng ibang programa. Meron na po tayong working, effective, and fruitful program. Yun lang ho ang ginagawa po namin. Diba? At kung maghahanap po kayo ng ibang gagawin, bahala po kayo. Okay? Pero proven and tested na po. Lahat ng growing churches ng Life Giver, iisa lang po ang common denominator naming lahat. We master the Life Giver journey. In my 20 years, tapos na po ako, allow me to share my short testimony. In my 20 years of serving in the Lord, growing the church, I found and discovered that church planting and growing the church is very frustrating. Very discouraging. Very disappointing. I do believe marami po nakaka-relate sa akin dito. Diba? Baka hanggang ngayon nga kayo to eh. Diba? Very frustrating, very discouraging, very disappointing ang church growth. If you don't have the right focus. Kapag wala kayong focus. Nakaka-frustrate magpalago ng church kapag wala kang focus. Nakaka-discourage magpalago ng church pag mali ang focus mo. Nakaka-dismayang magpalago ng simbahan kung nakatingin ka sa kung ano-ano at kung ano-ano pinaggagawa mo. Yung my first 6 months po ng church planting season sa Binyan, sobra po akong dismayado. Sobra akong stress. Sobra akong discouraged. Kasi hindi dahil ko konti lang ang members and leaders na meron ako. Totoo naman, konti lang talaga. Okay? Bakit super discouraged and frustrated ako? Bakit? Kasi wala akong focus. Ang dami kong tinitingnan, kinukumpara ko sa sarili ko. Nakatingin ako sa wala kami. Nakatingin ako dun sa mga bayan na sana meron ako dun, sana may ganyan akong tao, sana may gano'n ako. Kaya hindi ko nakikita kung sino yung mga meron ako ngayon. Hindi ko sila namobilize. I neglect to build the foundation of the church first. Kasi sobra ako nagigigil na parating kagad. Gusto ko dumami kagad kami. Gusto ko makasabay kagad kami. Gusto ko nakapag-report kagad ng maganda sa central. Gusto ko magpa-impress kagad. I realize I need to do the important, not the impressive. Amen? Kalimutan kong i-build yung spirituality ng mga tao. And I neglect to focus on the journey that the Lord has given to us, which is very effective naman para talaga pag ginawa mo. And I realize, nung nag-uumpisa po ako, I'm pastoring a number pala and not the church. Kasi bilang yung gusto ko. Okay? Hello? Then natauhan ako. Okay, pinagalitan ako ni Bishop. Kami na kayo makita yung pagmumukha mo dito. Okay? Diba? Nagigil talaga siya. Diba? Nakita ko po that He wanted me to focus. And that's what I did. God did not call me to aim for numbers. God called me to strengthen and build the church, the people, the disciples, the believers na kinamatayan. God made me realize that I do not need to do a lot of things to grow His church. I just need to focus on the vision and mission that the Lord has given us. The Life Giver has given us, God has given us our own identity. I remember before, nakikisaw-saw lang tayo sa vision ng iba. Diba? Okay? Vision pa ng foreigner yun sa Bogota eh. Nakikiagaw tayo eh. Pero alam mo, binalas tayo ni Lord ng sarili nating vision. Binaba ni Lord sa ating vision. Binigyan tayo ng sarili nating strategy. Ang linaw, clear cut, hindi mahirap gawin. Diba? Hindi madali. Nakakapagod siya. Pero pag ginawa mo, may resulta eh. This is our way of evangelizing people. This is our way of discipleship. This is our Life Giver way of growing and producing homegrown disciples, coaches, and pastors. Amen? Hello? And from then on, I focus on doing the Life Giver journey. Hirap. Okay, sa pinakamahirap po is building DNA culture. Pero alam mo, di ba? You just need to improve. You just need to concentrate. You just need to be consistent. Minaster po namin. Mukhang mabagal at first. Mukhang walang resulta at first. But with focus, with consistency and faithfulness, praise God, we have succeeded in establishing one mother church in Binyan na nanganak po siya ng 7 satellite churches. And soon, kung po yung mga coaches and pastors, sabi ko po sa kanila, okay, tapos na tayo sa era ng binubuo natin satellite. Ngayon, napapasok tayo sa era ng bubuoy natin districts. Yung 7 satellite po ngayon, ang goal na nila ay magiging districts na po sila. Each of them will have their own 7 satellites. Ano po sikreto? Yan lang din. Journey lang din. 2 powerful characteristic of a strong church, focus and consistency. Alam mo na kung ano gagawin mo eh. Be consistent mo din. Amen? Wala po tayo ibang gagawin. Pastorin lang po natin
yung life giver journey. We started small, but we remain faithful. We started with no money. Ang kaya lang namin i-rent ay worth 200,000 per hour. Or 200,000. Worth 200 pesos per hour na clubhouse. Nakaw kaming pera. Okay? 200 pesos lang ang kaya namin i-rent per week. Baklas kami po kami. But we remain faithful. Wala kaming instrumento, we remain faithful. Wala kaming minister, we remain faithful. YouTube po ang praise and worship po namin. Sayang, naalala ko pagkakataon ko na pala yung para kumanta. Namiss ko pa. Okay? Huwag matakot, huwag magpalimit sa kawalan ng tao, kawalan ng pera, kawalan ng gamit, kawalan ng kahit na ano. Basta kasama mo si Lord. The fact lang that you have a church, na tinawag ka ni Lord to plant a church, the fact lang, okay, na kayo ngayon ay positionally kung saan kayo nandun, is yung katotohanan na yung palalaguin kayo ng Diyos. Amen. Doon sa parable of the talents, lahat po ng binigay ni Lord, pinagkatiwala niya ay nag-multiply, basta tatrabahuhin lang. Di ba? Yung wicked, lazy servant, kaya naman hindi lumago yung pinagkatiwala, hindi naman tinrabaho eh. Tinago lang niya eh. Walang bagay na pinagkatiwala si Lord sa'yo na hindi lalago. Amen. Hello, God is faithful. Amen. God is faithful. Just do God's business. Church pastors, tapos na po ako. Occupy na natin. Occupy niyo na po yung teritoryo niyo. Occupy na po natin kung saan kayo tinanim ni Lord. Just serve God faithfully, passionately. Build and enlarge the church. Sabi po ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. Amen. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Alam niyo po, very basic lang po. Ilan ito gusto palagoy yung simbahan nila? Realize ko po, okay, hindi kailangan magmadali. Just concentrate lang po sa journey. Okay? You know what? Churches, pastor, bilang po kayo, planning mo kayo, ilang retreat? 2, 3, meron kayo sure delegate. So, sobrang simple lang. If the church is able to run 3 life retreat in 1 year, okay, tapos ang target nyo lang po, kada retreat, sabihin nyo na lang, 20 na lang po, kasi yung nakapasok ng church. Sa 3 life retreat nyo po within the year, meron kayong 60. Okay, meron kayong 60 genuine disciples na mapuproduce. Tama? Hello? May kausap po ba ako dito? Sobrang effective po. Tama ba? Okay, kung ang capacity ng church kaya niya ng 30, then you can have 90 genuine disciples. After ng retreat, i-process lang, mag-SOD lang. Balikan lang, may mga churches po dito na uminto ng SOD. Balik, kung hindi nyo kaya, hindi kayo tulog. Okay, hindi mo masama na umamin na hindi kayo marunong. Kung masama po, andyan na kayo tapos, ayaw nyo pa kumitin. Tutulungan po namin kayo. Amen. Pero tinawag po kayo lahat ni Lord para palaguin ng simbahan. Sa araw-araw po tayo kay Lord. Sana wag mong ibalik kay Lord kung ano yung simbahan pinagkatiwala niya sa Francis. Sana pagharap po kay Lord, babalik mo yung church. Sabihin mo, Lord, excited ako. Kasi pinagkatiwala mo, Lord, ito po, pinalago po namin 10 times. Pinalago namin 5 times. Sisuli namin sa iyo yung simbahan ng mas malakas, mas malago. Can you close your eyes? Okay lang ba? At this time, you will really commit and be serious in growing the church. That it will never just be a desire, but it will be a desire with the intention to put it into action. Alalagawin mo talaga yung simbahan. And from this day on, you're gonna give your very best, your all effort. You will not withhold. Sinabi na ni Lord, you will stretch out to the left or to the right. Do not hold back. Pastors, leaders, stop holding back. Kung ano man yan nag-hold back sa'yo, bitawan mo na yan. Do not hold back. Tinawag ka ni Lord. Do not hold back. Gagamitin kayo ni Lord. Do not hold back. Palalagawin kayo ni Lord. Whatever it is that you lack, God will supply. Whatever it is that you need, God will provide. Whatever it is that you do not have right now, hawak ni Lord lahat. Bibigay ng Panginoon. Just be faithful. Just be consistent. Be faithful. Be consistent. Hallelujah. Come on. Come on, come on. Pray. Huwag ka mag-commit sa akin, Bishop, sa life giver, mag-commit ka kay Lord. And you will be faithful.
you will now strategize, that you will now plan, and you will execute. Build the church. Make it a home. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na to. Humingi kami ng tawad, Panginoon, kung half-hearted kami sa pagpapalago ng simbahan. Ang dami naming agenda sa buhay, ang dami naming issues, ang dami namin mga bagay na pinagkakaabalahan, ang dami namin ginagawa na trabaho, pero Lord, ito lang yung binigay mo sa amin. From now on, Lord God, we will be faithful on the gift that you have given to us as life giver. We will master and run the journey in our church. We will do and give our very best and excellent to run it faithfully and consistently, O God. Tulungan mo kami bilang isang buong simbahan, irali ang simbahan, patibayin ito, gawin itong tahanan na masaya, Panginoon, na ang lahat ng tao excited, mahalin ka, at ang lahat ng tao ay nagsasama-sama at nagmamahalan, Panginoon. Naniniwala kami from there, we will expand and we will reach neighboring cities, barangay, we will occupy campuses, and Lord God, even we will penetrate corporate world, O God. Salamat po, at alam ko po that you are sending us home, Panginoon. Lord, with the encouragement and with the truth na tinawag mo kaming lahat to grow the church. Hindi madali palaguin ng church, pero hindi imposible. With the right focus and with consistency and with faithfulness, we will grow and enlarge the church that you have entrusted to us. Salamat po. We praise you. We love you. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you.